Pumaharurot ang dalawang motorsiklo na yan sa bahagi ng highway sa Concepcion, Iloilo. Illegal na nga ang karera, wala pang suot na namang safety gear ang parehong rider. Rumisponde ang mga pulis at napagalaman na menor de edad ang mga rider. Ipinatawag at kinausap na sila ng mga otoridad kasama ang kanilang mga magulang. Matapos mapagsabihan, ibinilik na sila sa kustodiya ng kanilang mga magulang. Pero na-impound ang mga ginamit nilang motorsiklo. 3 ang sugatan sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa Visayas Avenue, Quezon City. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni James Agustin. Pakaliwang isang motorsiklo sa bahaging ito ng Visayas Avenue sa Quezon City mag-alauna na madaling araw kanina. Masdan na kumukuha ng tiyempo ang rider. Pagkalampas ng isang tricycle, bigla niyang nakasalpukan ng isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ng mga sakay ng dalawang motorsiklo. Sa video na ito, kita ang mga sugatang biktima. Nakadapa ang rider na nakasutang puting t-shirt habang nakaupo sa tabi niya ang kanyang angkas. Ilang metro ang layo sa kanila ng isa pang rider na humingi ng tulong. Agad na rumisponde ang ambulansya ng Barangay Basra. Sila ang nagsugod sa ospital sa rider na nakasutang puting t-shirt. Dumating din ang ibang rescuer na nagdala naman sa ospital sa dalawa pang biktima. Ang nadatnan po namin doon, yung nakakulay puti na rider, walang malay na po, nakahandusay na po, duguan po ang ulo niya at saka noo. Tapos yung isa naman po, okay naman po siya kasi nakaupo po siya, pero sugatan din po yung noo niya. At saka yung isa naman po, yun po yung kaya pa niyang tumayo. Ayon sa mga taga-barangay, accident-prone ang lugar. Doon sa pinangyarihan na pwede naman kumaliwa, pwede rin mag-U-turn, lahat ng sasakyan. Kasi ito national road Lalo na yung mga motor, medyo mabibilis sila. Ingat lang, lalo na siya may madadaanan silang tawiran. Patuloy ang imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 6 sa nangyaring aksidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nang araro ng mga nakaparadang sasakyan ng isang van sa Calasiao, Pangasinan. Chris, ano nangyari sa van? Rafi, pumutok ang gulong ng van kaya raw nawala ng kontrol ang driver nito. Bukod sa isang motorsiklo at isang garong, tinamaan din ng van ang poste, kontador at linya ng tubig, pati na ang gate ng isang bahay roon. Sugatan ng driver na agad dinala sa ospital. Wala namang ibang nasaktan sa insidente. Walang pahayag ang driver. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng kasunduan na babayaran ng driver ang mga napinsala. Arestado naman sa buy-bust operation ang 4 na drug suspects sa Imus, Cavite. Ayon sa pulisya, nakuha sa kanila ang 65 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit sa 400 at 40,000 piso. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang isang baril na walang lisensya mula sa isa sa mga suspect. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Balik eskwela na sa Lunes sa mga maghahabol sa pamimili ng school supplies, and good news ay wala na raw inaasahang pagtaas sa presyo. Dagdag ng Department of Trade and Industry, mas mura ngayong taon ang ilang school supplies kumpara noong 2024. Hanggang 10 piso raw ang natapya sa presyo ng mga ito. Sa Divisoria, ang presyo ng notebook naglalaro sa 18 hanggang 35 pesos, 15 hanggang 25 pesos sa kada piraso ng lapis at ballpen. Ang crayons, 35 to 65 pesos. Nasa 250 pesos naman ang pencil case, depende sa disenyo. Ang school bag naglalaro sa 200 hanggang 500 pesos. Abot naman sa 900 pesos ang mga digulong na bag. Hindi mawawala sa back-to-school shopping ang school shoes na may mabibili na sa halagang 150 pesos at uniform na 160 to 250 pesos depende sa disenyo. Pinalaga ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong ipinupukol sa kanya at kanyang pamilya. Kabilang dyan ang mga pag-atake laban sa kanya kaugnay sa impeachment proceedings na inilarawan niyang duwag at walang respeto. Narito ang aking report. Sa
ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Matapang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa sa nabanggit niya ang pagkakaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. At kaugnay sa impeachment proceedings laban sa kanya, sabi ng bise, The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. Kasama ng bise sa Kuala Lumpur, sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla na parehong nanawagan ng suporta para sa Vice Presidente. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Kapag sinisigaw niya, lalo ako tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal, VP Inday Sara Duterte. Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Nabanggit din ni Marcos sa mga nangyari sa Senado. Gaya ng di nila pagsusuot ng impeachment robe noong mag-convene ang impeachment court. Alam po ninyo, isang gabi, hino na kami, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Kasama sina Marcos at Padilla sa 18 pumabor na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban sa bise. Pinagtibay ng Kamara ang resolusyon para sertipikang naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint gaya ng hinihingi ng Senate Impeachment Court. Gayunman, kinwestiyon pa rin ni House Speaker Martin Romualdez ang utos na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Pero inaprubahan din ng mosyon na huwag munang tanggapin ang ibinalik na Articles of Impeachment hanggat hindi sinasagot ng Senate Impeachment Court ang mga tanong ng House Prosecution Panel sa pagbabalik ng naturang articles. Hindi rin muna ipinadala sa Senado ang certification ng Kamara dahil pag-uusapan pa ito ng House Prosecution Panel. It was decided by the House leadership that the Secretary General can issue the certification for maybe for everyone's appeasement, but it does not necessarily mean that we will transmit such certification to the Senate. Yun po ang aming stand. Wala po silang authority to remand the articles of impeachment. It's not under the Constitution that they can return or remand the articles of impeachment. Hindi naman malinaw pa kung anong magiging aksyon ng Kamara sa ikalawang hinihingi ng impeachment court. Ang paglilinaw ng papasok na 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Inaasahan ng impeachment court ang sagot ni VP Duterte sa summons sa June 23. Ang prosecution naman, merong hanggang June 28 para mag-reply sa tugon ng bise kung nanaisin ito. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahan-daan na ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kanilang magiging tugon sa inisyong summons ng impeachment court.
Pag-uusapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons na. Sinabi yan ng Vice Presidente sa isang panayam sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan dumalo siya sa Philippine Independence Day celebration. Kinumpirma naman ni Vice President Duterte na bumisita siya kamakailan kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail. Hiling niya, sana raw maresolba na ang kaso ni Kibuloy sa lalong madaling panahon.